Ibubuhos namin ang aming pagpupuri pasasalamat. Dahil alam po namin, Panginoon, ito ang inaantay mo sa iyong mga anak, na magpuri, magpasalamat, sumamba sa Espiritu at katotohanan. Of course, hindi namin magagawa ito, Panginoon, kung meron pong karumihan sa isip namin, sa puso po namin. At ang tanging pwedeng magpapis ito, Panginoon, walang iba kundi ang iyong banal na dugo. Kaya Lord, humihingi po kami ng tawad, pakalinisin po kami ng iyong banal na dugo para maging katanggap-tanggap mo ang gagawin mo namin pagsamba, paglapit mo sa iyo. Kailangan po, Panginoon, maging malinis ang aming isip ng aming puso. Lahat ng mga bagay na pwedeng gawin ng kalaban para kami guluhin, alisin po namin. In Jesus' name. In Jesus' name. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa gagawin po namin paglapit sa iyo. Hayaan niyo po ang aming mga kamay, ang aming mga tinig, gamitin po namin sa pagsamba, pagpupuri sa iyo. Dahil ang lahat ng meron po kami ay dahil lamang sa iyong kabutihan. Kaya may pala, Panginoon, inaangkin namin, maging ang mga kapatid na papunta pa lamang dito, kung paano iingatan mo bawat sa aming makarating sa lugar nito, ingatan nyo rin po sila. At muli, sa gagawin ito, Panginoon, sasampayin na po namin sa lakas at sa amin. Meron kami, ibibigay po namin ng todo sa inyo. Sapagkat ito din, binigay mo ang lahat para sa amin. May pala, inaangkin na po namin yung tagumpay sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po, good morning po sa ating lahat. Amen. At pinapulot ang kapulyan natin ngayon. Amen. Magpapit po tayo ng kawitan. Ako po natin, nasa likod natin na nasa natin. Hallelujah. Alay, alay.
Gawin po natin, gawin na natin, Panginoon. Hallelujah. Ikot siya. I know you're drawing me as I worship. Living in your love, the wind and waves will come, I will stay. Lift my hands to heaven, hear my heart surrender. Till my soul again, you are Lord. Though the seas are raging, you will
Okay, good morning po. So, kagaya po ng ating inawit, na ano bang bagyo, ano raw bang laki ng ano, hindi tayo malulunod. No, sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka malulunod. Sa dami ng problema na dumarating tungkol taon na ito, kasi huling linggo po natin ngayon, pero still makakatayo pa rin tayo. Kaya kasi natin still makakatayo pa rin tayo kapag, sabi gano'n, nanatili tayo kay Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, mananatili tayo kay Lord. So, tinatawagan mo natin yung mga bata. Maaaring yung iba, di natin wala po sila, pero alalahanin po natin sila sa pananalangin. Okay, sige, tayo natin. Lord, salamat. Bagamat ang ibang bata sa mga oras na ito, wala rito, pero inaasahan ko namin, Panginoon, na kayo rin pa rin ang patuloy na mag-iingat at magagabay sa bawat isa sa kanila. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang nagbigay sa amin ng biyaya sa mga bata. Binigyan mo kami ng pagkakataon para maging guardian, tagapag-alaga ng mga bata. Maraming mga kabataan ngayon, may mga karamdaman, Panginoon, tinataas mo namin sila sa iyo. Kasi naniniwala kami, Panginoon, Ikaw ang aming dakilang magagamit, Ikaw ang gagawa, Ikaw ang kikilos. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa araw na ito, makita namin ang iyong palwalarian sa buhay ng mga bata na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang mga kabataan ito, tunay na kayong patuloy magbigay ng protection sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, dadako mo tayo sa ating tithes and offering. Pero bago po natin gawin yan, basahin po muna natin yung nakalagay dito sa Marie. Ayan. Alam niyo po yung istorya po kasi ito, hiningi ng Lord yung anak ni Abraham. No? I-offer niya. No? Hindi nagdalawang isip itong si Abraham na ibibigay niya yung kanyang anak. Kasi during those time, pag sinabi i-offer mo, papatayin mo yung bata at that time. No? At that time. No, siyempre sa ngayon, hindi natin ginagawa po yun. Pero sa pagkakataon ito, hindi nagdalawang isip kagaya mga po sinabi ko, si Abraham. Binigay niya, in-offer niya, dinalaga niya, no? At ganda yung anak niya. Sabi nga na sa kanya, hindi ko alam kung paano niya tinawag, kung daddy o papa o airpot. Sabi niya, ito yung sinabi niya. No? Kasi nagtatanong anak niya, bakit wala po tayong dala? No? Hindi alam kasi yung anak niya na siya yung i-offer. Hindi alam ni Isaac na siya yung i-offer. Kasabi niya ni Abraham, yan, ito na po. Abraham answered, God Himself will provide the land for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. So, ibig sabihin, ang nun pala, lahat ng meron tayo sa Kanya. Lahat ng meron tayong tinatangkilik sa Kanya ng galing. At siya yung magpuprovide kagaya ng sinasabi ni Abraham. Kaya naman dahil sa sobrang tiwala ni Abraham kay Lord, ito yung nangyari, kasunod na verse. Walang makita, hindi nagtaka, pinalian na si Abraham, i-offer na, itong sinabi sa kanya ng Panginoon. Abraham looked up and there in a thicket he saw a ram caught
by its horns, he went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Kung minsan po, dinadala tayo ng Lord sa sitwasyon na parang akala natin wala na. Pero meron pa rin ipoprovide si Lord doon sa i-offer natin. Kasi, di ba kung minsan wala kung dumating po sa inyo, parang kung minsan parang pang nalulungkot ka kapag yung iba nag-offering, ikaw wala kang i-offering. Pero sinasabi niya rito, siya ang great provider. So lahat ng meron tayo dahil sa Kanya. Huwag kang mag-alala kung hiningi sa inyo ng something. Pero dito hindi mo natin ginagawa yun, ha? Ang inaanong mo natin kung ano yung condition na ibibigay sa inyo ng Lord, yun ang gawin mo. Sabi nga po sa Corinthians, God's cheerful giver. Kaya tingnan mo yung katabi mo, nakangiti ba dahil sa offering? Pag hindi nakangiti yan, hindi siya cheerful. Pinakamaganda po rito, masaya tayong ginagawa ang isang bagay. Tama ba? Mahirap gawin mo isang bagay na pinipilit ka lang. So, sa bagay, ang pinipilit yung ayaw. No? Kaya may word na pinipilit eh. Pero sa pagkakataon ito, wala pong pilitan ito. Ang mahalaga po ito, bukas ang puso mo sa pagbibigay para kay Lord. Kasi parahagin po sinasabi ito. Kaya ka lang pumunta rito dahil kay Lord. Tama ba? So, pag nagbibigay ka para kanino? Kay Lord. So, kung sa tingin mo, yan ang the best na pwede magbigay kay Lord, so be it. Wala akong question yan. Ikaw lang, tsaka si Lord ang nakakaalam nung ibibigay mo sa umaga nito. Tayo po'y mamigay, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat. Dahil ikaw ay isang Diyos na hindi ka nagbabago. Kung noon, gumagawa ka ng himala, even sa panahon ni Abraham, at hanggang sa panahon namin, gumagawa ka po ng himala. Lahat po ng meron kami ay dahil lamang sa iyong kabutihan. Lahat ng karunungan, kaalaman na meron kami ay dahil sa iyo. Lahat, wala kang pwedeng pagmalaki. Lahat, even our na yung talento na meron tayo, lahat ito ay galing po sa iyo. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa pamamagitan mo ng aming pagbibigay. Papakita po namin, Panginoon, kung gaano ka po kahalaga, kung gaano ka po namin kamahal. Dahil ikaw, hindi ka nagdalawang isip, binigay mo ang iyong kaisa-isang anak na si Jesus para kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw, Panginoon, hindi ka naging madamot sa amin, hayaan mo, Panginoon, na ang pagbibigay namin ito ay nasa kaibuturan ng aming puso. Gagawin namin kami nito dahil sa pagmamahal po namin sa iyo at sa iyong gawain. Muli, gamitin mo po ang pera na malilikom namin para lamang sa iyong kaluwalhatian. Inaakit po namin na ginawa mo na at mangyayari lahat ng bagay na ito kasi hinihingin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat na tayo magsabi ng Amen. Okay? So, dadako po tayo sa ating mga announcements. I-announce ko na po, ano? Every Sunday, 9 o'clock na po tayo, no? Hindi na po tayo kagaya ng nakaraan ng Christmas party tayo, Sabado. No? Baka yung iba nakalimot, baka kala nila Sabado pa rin. Baka, may pumunta pa rin kami Sabado. Wala, no? So, ito po yung ating mga suggestion. Baka maya meron po kayong mga suggestion. Bawa, gusto nyo i-suggest na magdagdag pa tayo sa airport, gawin natin. Yung suggestion po yun. Nandiyan po yung suggestion, prayer request, concern, appreciation too. No? Ayan, gamitin po yung patersevangelical.church.com email po natin. At may Facebook page Pateros Evangelical Church. By the way, next week po ay ating pasasalamat. Kagaya yung in-announce po ng ating mga kagaya nila po yung racing, ang in-announce sila, mag-iiwan po kami ng mga papel sa mga susunod na araw kapag pumunta rito. O kaya, ngayon pa lang, isipin na po ninyo yung mga magagandang ginawa ng Lord sa inyo ng 2025. Kasi ito pong linggong ito po yung last na Sunday natin. Next year na po tayo magkikita. Parang tagal, ano? Next year na po tayo magkikita. Pero palagi po natin alalahanin, palagi mayroong magandang ginawa si Lord sa buhay po natin. Siguro naman mayroong ginawa si Lord na maganda sa 2025. Meron ba? Amen. Salamat po sa tatlo. No? Palagi natin isipin, palagi natin remind natin yung sarili natin na napakaganda kung susumahin yung mga ginawa sa atin ng ating Panginoon. So ngayon, handa po natin mga sarili, ang ating mga panulat, at please, yung cellphone po gagamitin natin para sa pag-take note. Kung mag-take note ka, huwag po kayong mag-tiktok o
O po kayo manonood ng Netflix habang nandito po. Kasi baka mamaya matangay po kayo ng Netflix na yan, tsaka yung TikTok na yan, baka ma-TikTok din ang buhay natin. Okay? Nagdalagin natin yung mga sarili sa pag-arap. No, sa pakikinig ng salita ng Diyos, welcome po natin ang ating kapatid na Lord. May mga birthday pa po pala. Sorry po. May mga birthday po. Batiin po natin kung may mga birthday. Ayan. Regina sa Pukay. Happy birthday. January po. Parating na po yan. Benedicto Parker, January 3. Dalawa lang. May nakalimutan na po. So ngayon, kagaya lang pa nung sinabi ko, sino pa yung tanong makinig ng salita ng Diyos? Salamat po sa siya. No? So, nawagan po natin ang ating tagapagsalita, ang ating kapatid na Dongdon. Bigyan. Kay, lakas. Ang lakas. Good morning po sa bawat isa. Ninibago ko ha. So, ngayon po ay December 28. At meron lang po tayong 4 na araw bago ang isang panibagong taon na naman. So, which is 2026. So, looking back sa mga nangyari sa taong 2025, pwede po nating i-categorize yung mga experiences natin in general sa dalawa. Ito ba ay masaya o ito ba ay malungkot? Since ngayon po ang last Sunday ng taong 2025, naisip ko po na i-consider ang aking sermon sa umagang ito na isang year-end message. So, medyo stop muna tayo sa series. Ayoko pong palampasin itong pagkakataon na to. Okay po? So, year-end message, something which helps us reflect sa mga pangyayari nitong taon na to and what lies ahead sa darating na bagong taon. Kaya ang napili ko pong passage o biblical passage sa umagang ito ay makikita sa Isaiah chapter 43 verses 18 hanggang 19. So with that, let's remain focused po. Sabi ng ating pastor, gamitin natin ang ating cellphone o any gadgets para po sa ating pagbabasa o pagtingin sa ating Bible application o pagte-take notes po. So atin pong ihanda ang mga notebook din po natin, anong sulatan. Kung meron po kayong mga tanong muli nais linawin sa ating message, pwede niyo po akong lapitan mamaya pagkatapos ng ating worship service. Bago po tayo patuloy sa ating mensahe sa umagang ito, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at sama-sama tayong mananalangin. Diyos namin ang dakila, mapagmahal, ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. Lubos kami nagpapasalamat sa pagkakataon na muli ikay mas makikilala pa namin sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Ikaw po magbigay ng pangunawa, ng liwanag sa aming mga isipan upang matandaan at patuloy namin suriin ang mga maririnig namin sa umagang ito. Tungkol po sa aming mababasa sa chapter 43 ng Book of Isaiah. Sinasaway po namin ang anumang distractions o gawain ng kaaway na maaaring makagulo sa aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Naway ang iyong mensahe sa umagang ito ay magsilbing kalakasan at gabay sa aming pamumuhay at pananampalataya. Pagkalooban niyo po kami ng kahandaan sa pakikinig, isipan na seryoso, interesado at may sigasig na matuto upang patuloy na mag-aral ng iyong salita. Bigyan niyo po kami ng puso na handang magpakumbaba at handang sumunod ayon sa iyong kalooban at pamantayan ng katuwiran. Naway ikaw lamang ang matanyag at maitaas sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay po. So magandang umaga po muli sa ating lahat. Good morning.
bilang pagpapatuloy ng ating mensahe sa umagang ito, atin pong sabay-sabay basahin ang ating teksto sa umagang ito, which is a message. It is a message that God originally intended for the Israelites. Pero ang mensaheng ito ay relevant, napapanahon pa rin kahit sa ngayon bilang o para sa mga mananampalataya o Kristiyano katulad natin. Okay po. So in terms of the principles, in terms of the promises ng Diyos sa kanyang mga tao o tagasunod, sa kanyang people. Sabi sa Isaiah 43:18 to 19, "Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." Gusto ko po mag-focus dun sa salitang wilderness. By definition, ang ibig sabihin ng wilderness ay una, a desolate or uninhabited, meaning walang naninirahan, uncultivated, meaning hindi natataniman o tiwangwang, and inhospitable, tigang place. Ayan. So, desolate, uninhabited, uncultivated, and inhospitable place, and a desert or dry land o tuyong lupain. Okay po? Interestingly, ito na naman. One of the first 5 books in the Old Testament. Ano ba yung first 5 books sa Old Testament? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung Old Testament ay tinatawag din minsan na Hebrew Bible dahil ito yung ginagamit ng mga Hudyo bilang kanilang authoritative scriptures. Okay. So, the first 5 books. Genesis, beginning or origin. Exodus means going out. Leviticus means relating to the Levites. Dahil sa mga nakabasa na po dito ng Book of Leviticus, ano ba yung makikita natin doon? Mga law which applies sa mga Levites o yung mga nagsiserve sa temple. Okay. Yung Numbers, bakit Numbers? Sa tingin nyo? Sabi nila kasi dito mo mababasa yung census noon ng mga Israelites, di ba? And Deuteronomy. Deuteronomy means second law. Deutero, second. Okay? Pero, eto po, sabi ko nga po, isa sa 5 first 5 books ng Bible ang may ibig sabihin o pangalan na in the wilderness. Alin kaya sa 5? Tingnan po natin. Yan. Sige. Bamidbar sa Hebrew. Sige, next natin. Yan. Ang Book of Numbers, originally, o sa Hebreo, it was named Bamidbar, o in the wilderness. Kasi dito pinapakita yung paglalakbay ng mga Israelita dun sa wilderness. Dun sa ilang, dun sa disyerto, dun sa tuyong lupain. For ilang taon? 40 years. Sila nagpaikot-ikot dun sa wilderness. Okay. So, diyan po kinuha, diyan po natin makikita sa Numbers 1:1, yung pang-5 letra. Kung sino po may Bible, pwede po natin buksan. Pero ito po, babasahin ko lang po, Numbers 1:1. Ang sabi po dyan, pag tinranslate natin sa ibang version, "Then spoke the Lord to Moses in the wilderness." Pwede po natin tingnan yan, Numbers 1:1. So yung pang-5 salita dyan, pang-5 phrase, dyan po pinase. O dyan po nanggaling yung original na name ng Book of Numbers. Okay po. In the wilderness. Ito po, balik tayo. Question. Sige, next slide. Balik tayo sa wilderness. Meron po tayong tinatawag na wilderness experience. Okay. Ano pa to? Pag sinabi yung wilderness experience, ito po yung time o panahon kung saan tayo nakakaranas ng matinding pagsubok. A time of intensified temptation and spiritual attack
It can involve spiritual, financial, and or emotional drought. So kung tayo nakakaranas ng matinding problema, matinding testing, pwede natin itong i-consider na isang wilderness experience. So, ang tanong, sige, next slide. Ano kaya ang ginagawa ng Diyos sa mga pagkakataon kung saan tayo ay nasa isang matinding pagsubok o yung tinatawag na wilderness experience? What might God be doing when we go through wilderness experiences? So kung babalikan po natin yung binasa natin passage kanina, sa verse 19, sinabi doon, I am making, ano yan? I am making a way in the wilderness. Ang image o imahe ng wilderness, ng disyerto, ng ilang, ay isa sa mga madalas na babanggit sa Biblia. Lalo na kapag babasahin natin sa Old Testament, ilang beses yan nababanggit. Kapag nabanggit ang salitang wilderness, sa atin, ano ba yung karaniwang pumapasok sa ating isip? Ano ba yung nai-imagine natin? Ano ba yung common perception about the wilderness? Tingnan natin sa next slide. Dryness, pagkatuyot, deadness, kawalan ng buhay, brokenness, pagkasira, lack of water, kakulangan o kawalan ng tubig o sustansya. Ito po yung common na pumapasok sa isip natin pag narinig natin yung salitang yan. Pero, contrary sa ganitong pananaw, sa Biblia, wilderness is usually not equal to death o sa mga bagay na ito. Wilderness usually equates to a new life. Ginagamit madalas ang salita o idea ng wilderness ng Diyos as something para sabihin o i-communicate sa Israel or to His people that He is preparing them for something new or something better. Kasi ang common thinking nga natin, yung mga binasa natin, wilderness, ay ang hirap, ay pasakit, ay problema. Walang kabuhay-buhay, kamatayan. Pero sa Diyos, kung titignan natin sa iba't ibang mga books o portions sa Biblia, meron siyang gustong ipakita na bago. May inihahanda siya sa kanyang mga tao, sa Israelita at sa atin ng mga mananampalataya. Doon po sa binasa nating passage kanina na mensahe ng Diyos to the prophet Isaiah, God wants to bring comfort and hope. Okay, anong gusto ng Diyos sabihin sa mga Israelita? Ito po ay mensahe ng Diyos sa mga Israelita, sa original context, sa mga Israelita noong panahon na sila ay nasa Babylonia, na sila ay under ng captivity ng mga Babylons. So for 70 years sila ay nandoon sa Babylon. Sila ay mga alipin sa Babylonia. At pinadala itong mensahe na ito ng Diyos through the prophet Isaiah. I am making a way in the wilderness. I want to bring comfort and hope, panibagong buhay sa inyo after 70 years. Nais ipaalam ng Diyos sa kanila who feel isolated, who feel broken, who feel lonely, who feel lost, na kahit nasa wilderness o kahit nasa mahirap na sitwasyon, that He can do something new, something better. He can prepare them for what is to come. And the same goes for us. Meron pong ilang mga kahawig na pangyayari sa Biblia itong binanggit natin tungkol sa wilderness. O masasabi kong mga wilderness experiences
sa Biblia. Okay, bibigay po ako ng ilan. Una, when Moses encounters God through a burning bush in the desert of Midian, nung si Moses ay nagpapastol ng mga alagang hayop ng kanyang biyenan na si Jethro sa may ilang, dun niya na-encounter o dun siya tinawag ng Diyos through a burning bush. Okay po. Sabi po dyan sa Exodus 3, 1-4, Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led to the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Next. There, the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Kapag meron po tayo, stop po muna ko. Kapag meron po tayo nababasang the angel of the Lord, it is usually a manifestation of God in other form. Sa pagkakataon ito, God manifested Himself in the form of a burning bush. Kasi nga, di ba, wala pa naman nakakakita sa Diyos. So God is manifesting Himself in other forms para makipag-usap siya sa kung sinong gusto niya o nais niyang kausapin. Okay. So, the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that when the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. Verse 4, when the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses, and Moses said, Here I am. Anong sabi ko kanina? The wilderness prepares the Israelites for something new, something better. Sa pagkakataon ito, God is preparing Moses to return to Egypt para palayain ang mga kapwa niya, Israelita o Hudyo o Hebreo. Okay, pangalawa, sample. When God moves Elijah to the wilderness after announcing a great drought in Israel to King Ahab, si Elijah ay isang propeta ng Old Testament. Maraming mga pagkakataon na siya ay nais patayin ng mga hari ng Northern Israel dahil siya ay honest sa kanyang mga mensahe na ibinibigay sa. Sabi nga, masakit ang katotohanan, pero kailangan sabihin. So ito ang experience ni Elijah. At sa pagkakataong ito, may mensahe ang Diyos kay Elijah na magkakaroon ng 3 taon na tagtuyot sa Israel. So, siyempre, anong gagawin ni Elijah? Sasabihin niya sa hari ang mangyayari. At imbis na magpasalamat ang hari kay Elijah, ano ang ginawa? Nais siyang ipapatay ni King Ahab. At ang ginawa ng Diyos kay Elijah, siya ay pinadala sa isang ilang, sa isang disyerto, sa isang lugar kung saan si Elijah lang ang nandoon. Okay. At alam naman natin, kung babasahin natin, sige, 1 Kings 17, 1-5 o 1-6, sabi diyan, Elijah the Tishbite from Tishbe and Gilead said to Ahab, o King Ahab, As the Lord, the God of Israel, lives, whom I serve, there will neither dew nor rain in the next few years except at my word. Then the word of the Lord came to Elijah, Live here, turn eastward, and hide in the Kerith ravine, east of the Jordan. Okay, next. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. Paano ang ginawa ng Diyos? Ginamit niya ang mga uwak para padalhan ng makakain si Propeta Elijah. Dahil na ang lugar na yon ay isang lugar na tiwangwang. So saan siya kukuha ng pagkain? Siyempre, dahil ang Diyos ay mahal at nais niyang i-sustain si Elijah. Yun yung isa sa mga paraan na ginawa. Using yung mga ravens. Ayan, parang ganyan po yung picture nung Kerith ravine o yung lugar kung saan pinapunta ng Diyos si Elijah upang iwasan si King Ahab at yung kanyang mga tauhan. Okay. So ano ba yun? Meron pa yun. Verse 5, balik natin.
So he did what the Lord had told him. He went to the Kerith village of the Jordan, stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Okay. Sabi doon, umaga at hapon, siya ay dinadalhan ng mga uwak ng pagkain at umiinom siya sa batis. Okay. Anong meron dito? This is a preparation kay Elijah dun sa mangyayaring sagupaan. Alam niyo ba yung sagupaan ni Elijah? Yung meron siyang sinagupa na 450 plus na mga propeta ni Baal dun sa Mount Carmel. So nagkaroon sila ng contest. Sabi kung sino makakapagpabagsak o makakapag-produce ng apoy mula sa langit para sudugin itong dayami o mga tuyong dahon o anuman na ito, siya ang panalo. And to cut the story short, walang nangyari dun sa mga tawag ng mga propeta ni Baal, walang bumagsak na apoy mula sa lupa. In fact, minax pa sila ni Elijah. Di ba? Pero si Elijah, isang tawag, panalangin sa Diyos, bumagsak ang apoy mula sa langit at sinunog yung nandun sa harapan nila. So, God has prepared Elijah for such challenges. Number 3, nang si Ezekiel was taken by God to the wilderness or the valley of dry bones, si Propeta Ezekiel, meron po siyang isang pangitain o vision. Kung titignan po natin yan sa Ezekiel 37. So, doon sa kanyang vision, dinala siya ng Diyos sa isang lugar kung saan punong-puno, valley, lambak, punong-puno ng mga tuyong buto. Skull, skeleton, bones. It is a vision na binigay ng Diyos kay Ezekiel para ikumpara ang Israel dun sa mga dry bones. Sinabi, kahit ganyan ang mga taga-Israel, kaya ko silang bigyan ng buhay. Basahin po natin sa Ezekiel 37. The hand of the Lord was on me, and He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of the valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? And Ezekiel said, Sovereign Lord, you alone know. Okay, anong sumunod? Ito na. Then He, meaning God, said to me, Son of man, these bones are, sino daw? The people of Israel. Remember, this is a vision, pangitain. They say, our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. Anong sabi ng Diyos kay Ezekiel, therefore prophesy and say to them, this is what the Sovereign Lord says, my people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Parang may similarity dun sa binanggit ko kanina regarding dun sa mga nasa Babylon. Okay, so ano to? Ito po ay preparation for the restoration of Israel at pagbalik from Babylon to Jerusalem or Judea after 70 years. Yung akala nila na wala na silang buhay, na may stuck na sila sa Babylon, hindi. Dahil binigyan sila ng panibagong buhay at pag-asa ng Diyos. Okay, number 4. Ito naman po. Jesus was led by the Spirit to the wilderness before the start of His public ministry. Matthew 4:1-11. Pero babasahin ko lang po yung dalawang verses. Sabi diyan, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, He was hungry. Familiar po tayo dito sa passage na to kung saan Jesus was tempted by the devil nung siya ay nasa ilang. Ginamit ng demonyo, iba't ibang pamamaraan. Sabi nga tatlo yun eh. The lust of the flesh, pagkain. The lust of the eyes. Di ba? Pinakita. Mapapasa iyo to.
and the pride of life. Magpatihulog ka lang dito, siguradong ililigtas ka ng mga anghel. Napansin niyo ba? Lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Tatlong bagay. These are the common pitfalls ng mga tao. Ito din yung ginamit ng demonyo kay Jesus while siya ay nasa ilang and fasting for 40 days and 40 nights. But as we all know, hindi umubra ang mga pamamaraan ng kalaban sa ating Panginoon. And after that, alam natin, sabi, pinagsilbihan siya ng mga anghel. And sumunod doon ang kanyang public ministry. So, yung experience ng ating Panginoong Jesus in the wilderness is a preparation for His public ministry. Okay. And number 5, John the Baptist baptizes people in the Jordan River or the deserts of Judea. Yung lugar kung saan ginagawa ni John the Baptist yung kanyang ministry, pagbabaptize, ito ay nasa bandang east. Ito ay lugar kung saan, sabi nga, parang wilderness, disyerto, ilang. Ito ay malapit sa Jordan River. Sabi sa Matthew 3, 1-3, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven has come near. This is he who has spoken of through the prophet Isaiah, a voice of one calling in the wilderness. Prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. Anong meron? Anong preparation? Ganito po. John prepared the way of the Lord by introducing Jesus as the Lamb of God who takes away the sin of the world and the chosen one of God. Nung panahon po nila, kapag narinig nila nung narinig nila yung salitang the Lamb of God who takes away the sin of the world, alam po nila yung ibig sabihin ni John the Baptist. Dahil kasama sa kultura at sa tradisyon ng mga Hudyo, yung mag-alay ng mga tupa o mga hayop para sa atonement o ano ba yun? Forgiveness, kapapapatawad ng kanilang mga kasalanan. So nung narinig nila, here's the Lamb of God who takes away the sin of the world, alam na alam nila. At yun ang ginawa ng John the Baptist. Inihanda niya ang daan ni Jesus. So, ano ang common sa limang nabanggit natin? It is in the wilderness where God brings about the possibilities of a new life. It's in the desert where God can make a stream. Additional example, nung si Moses at mga Israelites, sila ay nagpaikot-ikot sa wilderness for 40 years, anong preparation ang ginawa ng Diyos sa kanila? Sa tingin niyo? God is preparing them to become the nation of Israel. Remember, nung sila'y nasa Egypt, medyo may identity na sila, pero hindi sila isang bansa. Kasi mga alipin nga sila doon. So, nung sila'y lumabas ng Ehipto, they need to become a nation as God promised them. Kaya mayroon silang mga batas, mga laws, di ba? Mosaic law na sinusunod. Ito yung preparation ng Diyos sa kanila sa wilderness. Pinaprocess sila in becoming a nation, the nation of Israel. Sa atin naman po, maaaring sa ngayon, we might feel that we are in the wilderness. We might feel that we are in the desert, alone, broken, lonely, lost, even hopeless, o walang malinaw na direksyon ang buhay. In reality po, mas madalas natin naririnig o pinag-uusapan ang mga bagay na magaganda. Wala namang masama. Green pastures, abundant life, quiet waters, land flowing with milk and honey, sabi nga sa Biblia.
Pero bihira natin na pag-uusapan ang tungkol sa wilderness o ilang. Doon po sa mga panahon kung saan ang Israel ay bagsak na bagsak, weak, lost, broken. Ano ang sabi ng Diyos sa kanila? I can make a way. I can make a stream. I can bring a new life to you. And in principle, He can do the same to any one of us. That's the first observation. In the wilderness, again, next slide, it doesn't have to mean death, but a new life. God can make a way in the wilderness, in our wilderness. Pangalawang observation po, sige. God's unlimited ability to transform is greater than our limited ability to see. Balikan natin, verse 19, chapter 43. See, I am doing a new thing, now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Yung unang salita dyan, naka-underline, see. Sa ibang translation po yan, ang ginamit na salita ay behold. It is a way of God signaling for us to be attentive, to be sensitive, at bukas sa mga bagay na nangyayari. To see things ayon sa perspective ng Diyos at hindi lamang sa ating pansariling pananaw o sa mga gusto nating mangyari. Hindi ko po sinasabi na mali ang magplano. Pero there are times na masyado tayong fixated sa ating mga personal plans to the point na hindi natin napapansin o hindi natin nakikita that God is already doing something new and something better para sa atin. Yung katagang springs up or to spring up, ito naman po ay naglalarawan ng imahe tulad sa pagtubo ng mga damo, pagtubo ng mga halaman, mga puno mula sa lupa o sa pamumunga ng mga punong kahoy. Springs up, to spring up. Figuratively, it also talks about the righteousness of Israel, which should spring up so that nations may bear witness to a living God. It should also be the same sa atin bilang mananampalataya sa panahon ngayon. That we should be the salt of the earth, that we should be the light of the world, that others may see our good deeds and glorify our Father in heaven. Let that righteousness springs up. Yun ang sinasabi ng Diyos. God is able to see something that we cannot see, do something that we cannot do, accomplish something immeasurably that we cannot even imagine. God has the unlimited ability to transform, which is greater than our limited ability to see. May mga pagkakataon na tinitingnan natin ang mga bagay-bagay as a struggle. Medyo mabigat, pabigat, mahirap, challenge para sa atin. Pero sana po, wala po dito Kasi po, pwedeng even yung pag-attend sa isang church service katulad nito, it can be a challenge po sa ilan. Gigising ng maaga, mag-prepare ka, prepare yung breakfast, prepare yung susuotin mo, yung mga ibang need, yung mga ibang kailangan na mas maaga na sa church kasi magse-set up ka pa ng mga equipments, magse-set up ka ng mga instrumento, magre-rehearse pa kayo, i-update yung program, itatransfer yung sermon, papunta dun sa laptop ng simbahan, bibiyahe ka pa mula sa malayong lugar. Bukod pa dyan, may ilan sa atin
may pasok o activities even on Saturdays. Kaya it can be a challenge for some or struggle for some to go to church on a Sunday morning. Pero sabi ko nga, we tend to look at certain things as a struggle. That is how some may view ang pag-attend sa church service. Nakakapagod, routinary, paulit-ulit, but, ito na yung but, if we look at a different but godly perspective, attending church service is an opportunity for us. It is an opportunity for us to be transformed and be used to transform someone's life for the better. Attending church service is a chance for us to be an encouragement to others, to learn, to be nourished spiritually, and to be involved in the discipleship process. To fulfill, to accomplish our calling from God. The same way na iba ang tingin ng Diyos sa wilderness o disyerto, God looks at the wilderness experience as opportunities for a new life, for transformation, for renewal. Third observation po. In the wilderness, forgetting leads to renewal. Verse 18, forget the former things, do not dwell on the past. Yung phrase o kataga na do not dwell ay nangangahulugan na huwag natin masyadong bigyan ng sobra-sobra o labis na atensyon ang mga bagay na lumipas o nangyari na. Dito po applicable yung katagang move on. Yun namang salitang forget, it literally means do not remember. Meron pong kaugnayan yan dun sa susunod na verse ng same chapter ng Isaiah sa verse 25. Okay po. Ang sabi po doon, skip eh. Okay. Even I am he who blots out your transgressions for my own sake. Ito po yung nagsasalita. And remembers your sins no more. God is remarkably good at being forgetful when it comes to our sins. Hindi mo ibig sabihin na pinalalagpas lang ng Diyos ang mga kasalanan o maling gawain, since that will contradict with God being holy and just. Okay? Para maliwanag. Kundi ang sinasabi lang sa verse na ito, it emphasizes God's grace, God's mercy, and God's forgiveness. Ano nga ba ang difference ng grace and mercy? Grace is receiving something that we do not deserve. Hindi tayo karapat-dapat tanggapin ng isang bagay, ngunit binigay pa rin ng Diyos sa atin. Isa nga dyan ay yung biyaya ng kaligtasan. Ano yung mercy? Not receiving something that we deserve. We deserve death because we are sinners. Pero again, dahil sa grace, kagandahan loob ng Diyos, binigay niya ang pagkakataon ng magkaroon tayong kaligtasan. Okay. So the verse emphasizes grace, mercy, and forgiveness from God. This is the same principle sa Psalm chapter 103, verse 8 to 12. Diyan, it is a prayer or song of David. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great
is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Related. Question po. Kapag ikaw ay nag-scroll sa iyong gadget, sa social media, especially sa Facebook, ano po yung mga kakaniwang video na nakikita natin? Tutorials? Madami. Celebrity news? Sports? Travel vlogs? Diba? Product promotions? Ano pa? Yung kung hindi pagkakaunawaan sa kalsada. Ang dami niyan. So it often leads to, ano yung tinatawag na yun? Road rage. Nakalungkot, no? Speaking po ng issue sa kalsada, ito lang po. Bihira ko pong gawin to. May mga pagkakataon po na nasa receiving end po ako ng carelessness. Masasabi kong carelessness o kapabayaan ng kapwa ko road user o motorista. Hindi po ako spared sa mga ganyang bagay. Although hindi po ako nakikipag-away. Okay? So minsan ako po ay nagdadrive. Naka-full stop po ako. Alam niyo po yung sa bandang Shangri-La? Di ba po, may stoplight doon. Usually, mag-traffic doon eh. So naka-stop po ako doon. Then, meron pong isang UB Express dito, van, sa may bandang left side ko. So, doon sa passenger seat, bumaba po yung pasahero. Pagbaba po niya, bahati naman yung ano ko. Yung left side ng pintuan ko, yung gate ng pintuan. Bahag. Siyempre, alam yung nangyari. May gas-gas, may dent, may ano yung tanggal ng pintura, gano'n. Okay po, pupunta ako ng Makati, may meeting po ako kasi. Okay, so ano pong ginawa ko? Sa tingin nyo, bumaba ako sa sasakyan, kinumunta ko yung driver. B, bumababa ako ng sasakyan para tumawag ng enforcer. O C, let it go. Nilet go ko na lang po. Isa po yan. Pangalawang example ko, dalawa lang naman po. Isa pa pong experience ko sa kalsada. Nandun po ako sa bandang Valle Verde. Pauwi na po ako. Okay, sa Valle Verde, papunta kang Candy. Medyo mabagal. Mabagal po yung andal ko. Mabagal, kasi mabagal. Siguro mga 30, gano'n. 20, ganyan. Mamaya may bumangga dun sa right side ng bumper. Right bumper, yung bumper ko. Nakita ko lalamog, rider. Tapos, umalis siya. Pumunta pa siya dun sa may left side ko. Siyempre, nagsasorry naman siya. Okay, sabi ko. Okay. Okay. Ganon. So, again, anong ginawa ko? Bumababa ako, naganap ba ako yung poster, o let it go? Let it go. Okay. Bakit ko po binanggit ang mga experience ko na ito sa kalsada? Here's the thing. There is power in forgetting offenses or letting go of offenses. There is power in letting go and forgiving someone for a sin, for a carelessness, for something they committed against us. Mahirap man sa umpisa, it may be hard at first. It may even cost you something. Siyempre, may cost yun. Kailangan ipaayos eh. Di ba? But it can give you peace of mind in the long run. Hindi po madaling gawin ang sinasabi sa verse 18 ng Isaiah. Di ba? Forget. Let it go. Ang hindi mag-dwell sa nakaraan at kalimutan ang mga nangyari noon, hindi madali yun. Madalas isa pong struggle ang mag-move on sa mga past experiences. Dun sa mga what-ifs natin sa buhay, yung mga maling desisyon, yung mga unfair treatment na naranasan natin mula sa ibang tao, yung mga bullying na naranasan natin sa ating mga kalaro, mga classmates, mga katrabaho, mga ibang tao. The hurt we receive or we felt dahil sa isang tao. Ito yung mga bagay na hirap tayong iwanan o bitawan. In a way,
it now has power over us sometimes. Sino po dito yung naka-experience na minsan sa kalagitnaan ng gabi nagigising ka, balisa, parang nagpapalpitate yung puso mo dahil you have this certain traumatic experience sa buhay mo. Ang hirap, di ba? Ang hirap. But don't get me wrong, hindi ko po sinasabi na isuppress natin at wag ilabas kung anumang kabigatan meron tayo. It is part of the process or the healing process. Hindi ko rin sinasabi na wag nating i-resolve o ayusin kung anumang conflict meron tayo sa ibang tao. Siyempre, maganda pa rin na magkaayos. Actually, it's the best thing to do. Hindi ko rin sinasabi na wag natin i-confess ang mga kasalanan na gawa natin. Ang gusto kong ipunto lamang ay ito. We should not allow the power, sige, next slide, the power of past mistakes and hurts to control us. Let God bring healing. There is a need for something to be healed. And hope, if there is hopelessness. No brokenness is greater than the grace of God, which has the power to bring restoration. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, something better, the Lord says. There is strength and hope from the wilderness or desert experience. The same God who raised from the dead says that that power is also at work in us. The same God who performed miracles after miracles from the past, present, and will even perform miracles in the future says that in the wilderness, God shows us that He can make a way. In your wilderness, God can make a way. Tayo kung dati manalangin. Diyos Ama naming dakila, salamat sa pangunawa sa aming mga pinag-aralan sa umagang ito. Salamat dahil binigyan niyo kami ng assurance na if ever kami ay nasa isang matinding pagsubok o yung tinatawag na wilderness experience, ay hindi niyo kami pinababayaan. Instead, ito'y dahil sa inihahanda niyo kami sa mas mabubuti pang mga bagay sa hinaharap. Naway magsilbing dagdag kalakasan at pananampalataya ng bawat isa ang mga nakinig namin sa umaga nito. Dalangin namin na maging instrumento ang mga karunungang aming narinig para mas maging matagumpay kami sa darating na taon at upang mas matupad namin ang aming tungkulin na ipalaganap at ipaliwanag ang iyong mabuting balita at gawing disipulo alagad mong lahat ng mananampalataya. Bigyan niyo po kami ng karunungan, ng kahandaan at sigasig na magbahagi ng iyong salita sa iba at magamit pa sa iyong gawain. Tulungan niyo po kami na manatiling namumuhay ayon sa kabutihan at katuwiran at laging maging tapat at matatag sa aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang umaga po. God bless us all.
Amen. Tunay napakarami problema na dumating sa atin sa buong taon. Itong buong taon na ito. Pero sabi sa awitin, I will be still. Kasi si Lord ang may control ng lahat. Amen po ba? Parang mahina. Amen po ba? Amen. Mabuti po ang Panginoon. Kaya po ito ngayon, awitin po natin ito ng Spirit. Under
Lord, totoo po yan. Totoo po yan, Lord. Kagaya ng pinag-aralan namin sa araw ng Panginoon. Itong 2025, marami kaming wilderness na pinagdaanan. Maraming mga bagay na dumaan sa amin. Nahirapan kami. Pero salamat, Panginoon, hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami inibayan. Lord, ang panahon nila Moses, dumaan sila sa wilderness. Yung iba talagang totoo na naging wine. Iba ang kanilang ginawa. Pero salamat, meron kagaya kay Moses na siya ginamit mo para itama, ituwid doon sa mga bagay na pinagdadaanan. Kasi pinakasentro pa rin ito, Panginoon, pag tumang kami sa wilderness, mas lalo kami dapat kumapit. Mas lalo kami dapat lumapit sa iyo. Kasi, anong mangyayari sa amin kung kami ay lalayo pa sa iyo? Kung kami magiging wild kagaya ng panahon ng Moses. Pero lahat ng nagtiwala at nanalig sa mga sinabi ni Moses, sa iyong mga salita na binigay, nagkaroon ng maganda at maayos na pamumuhay. Nakapasok sila sa promised land. Kasi Lord, yung wilderness, dapat hindi maging negatibo ang dating sa amin ito. Dapat maging palatandaan ito, mas lalo kaming lumapit sa iyo, mas lalo kaming pamawagan ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako na magdadala sa amin sa mas maayos at magandang klase ng buhay. Kung susuriin nga namin, Panginoon, kung titignan namin, sa lahat ng wilderness na hinahan namin, naging daan ito para mas lalo natin makita, maalala na hindi namin kaya harapin ang lahat ng problema. Hindi namin kaya harapin ang lahat ng darating sa buhay namin kung wala ka. Kaya hayaan mo, Panginoon, na sa umaga ito, sa napakagandang mensahe na binigay ng aming kapatid na ito, na makita ito na makita namin, huwag na huwag kami hihiwalay sa iyo. Panghawakan namin patuloy ang iyong mga pangako. Patuloy namin, Panginoon, alalahanin na sa mga nagdaang panahon, sinamahan niyo kami. Hindi mo kami pinabayaan. Kung meron mang mga bagay na hindi namin nagawa, kami ang may problema lang, hindi ikaw. Kasi lumayo kami sa iyo. Pero Lord, gawin ang aming natutunan sa umaga nito. Hayaan niyo po, Panginoon, na tumatak sa aming isipan at sa aming puso na ang wilderness ay hindi po para kami bumagsak, kundi para lalo kami kumapit at kumapit sa iyo dahil marami ka po na gusto pang ayusin sa buhay po namin. Kaya itong pagpasok ng 2026, umaasa kami, Panginoon, na ito ang sasama sa amin kung paano sinumahan kami ng 2025, mas lalo Panginoon tutulungan mo kami ng 2026. Yung aming mga pasok ng 2025, maging tungtungan namin ito para makita namin na mayroong pag-asa, mayroong panibago na buhay na pinagkakalob ka sa bawat isa po sa amin. Kaya ngayon na lang, Panginoon, excited na kami sa mga bagay na muling ituturo mo, ipapaliwanag mo, ipapahayag mo po sa amin. Dahil bilang iyong mga anak, palaging nasa isip mo, ang pinakamabuti at pinakamainam para sa amin. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, kung itong 2025 naging lax kami, itong 2026 na pagpasok, hayaan niyo po, Panginoon, na palaging isipin namin na ikaw ay nandyan palagi nag-aantay ng aming paglapit at pagbalik mo sa iyo. Kaya muli, Panginoon, ang iyong mga salita, ang magiging panutunan namin sa aming buhay, ang iyong mga pangako, ang panghahawakan namin. At salamat, Panginoon, sa katiyakan na ang bawat pangako na binibigay mo,
nangyayari. At alam ko namin na patuloy mangyayari. Kasi may faith, naniniwala kong Panginoon, hindi ito magbabago sa iyong pangako. Kapag sinabi mo ito, gagawin mo. Kaya sa bawat sakto sa amin, hindi kami dapat manghina, hindi kami dapat manlumok. Ang kailangan talaga, Panginoon, patuloy kami lumapit at sumandal sa iyo. Patuloy namin pangawakan ang iyong mga salita. Kaya tulungan po, Panginoon, ang baksan mo sa amin. Sa buong isang linggo, napapasok na naman, tulungan yung bawat sakto sa amin. Hindi namin kaya gumawa, hindi namin kaya kumilos, hindi namin kaya umakbang. Kailangan namin ng supernatural na kapangyarihan na galing po sa iyo. Ang iyong divine intervention sa buhay po namin, ang magdadala sa amin sa tagumpay, itong papasok na 2026. At sa mga nalalaging araw na itong 2025, hindi magbago, Panginoon. Patuloy panghawakan namin ang iyong mga salita. Patuloy kami ng manali kami sa iyong kabutihan. At sa lahat, Panginoon, maraming salamat mo sa pag-ibig at pagmamahal na ibinigay mo sa atin itong 2025 at patuloy na ibinibigay. Ngayon pala, Panginoon, namin namin ang lahat ng biyaya na pinangako mo sa iyong mga salita. Maging sa aming kalagitan, meron maramdaman kapag itanggapin mo kagalingan mula sa ating Panginoon. Siya ang nagsabi, bibigyan niya tayo ng pag-asa, bigyan niya tayo ng kagaling ng kalakasan. Patuloy tayo magtiwala sa Kanya. Patuloy natin ibigay ang ating sarili sa Kanya. Damo na lumalapit tayo sa Lord, damo na makikita natin, bibigyan niya tayo ng karunungan at kaalaman kung paano natin naharapin lahat ng problema at kung paano tayo magkakagumpay sa lahat ng temptasyon na pwedeng ibigay ng ating kalaban. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Nasa umagang ito, alam ko namin, kinagtagpo mo na ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Salamat po ng maraming, Panginoon. Salamat po ng maraming, Panginoon. Salamat po ng maraming, Panginoon. Dahil napakabuti mo, Diyos. Talagang kagaya ng aming pinamit, palagi, ikaw ang mag-aalalay sa amin. At kahit kayo, Panginoon, hindi mo kami iiwanan ng pagbabayan. Kaya ngayon pala, Panginoon, inaakit na po namin ang tagumpay na darating itong 2026 at inaakit na po namin, Panginoon, na meron kang maganda na gagawin sa buhay ng bawat isa. Kaya, Lord, ang aming buhay ay totally pinukomit natin sa iyo sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na ikaw lamang ang pwedeng mag-ayos at magbibigay sa amin ng magandang kinalakasan. Ngayon pa lang, Panginoon, inaakit namin na gagawin mo, mangyayari ang lahat ng bagay nito dahil iingin ko namin ito. Sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Diyos, ang lahat mo na naniniwala ay magsabi ng malakas na at palain ko kayo ng lahat ng You're